Gagawa tayo ngayon ng relyenong bangus. Carrots, patatas, green peas, celery, toyo, sibuyas, bell pepper, itlog, kalamansi, bawang, at pasas or raisin. Kalahating kilo ng kasim. Ito yung laman ng isda na pinakulo ko na at tinanggalan ko ng tinik. At ito naman yung balat ng isda na tinanggalan ko ng laman at binabad ko sa toyo at kalamansi. Actually, order ko to. Tinry ko lang i-video na kumpleto ko naman kahit busy ako. Bawang, sibuyas, sunod naman ang karne. Lagyan ng asin, igisang mabuti. Pag okay na, lagyan na ng tubig, palambutin at intahing mahiga ang tubig. Lagyan ng toyo para magkalasa at magkakulay. Check natin, medyo okay na. Pero mas okay kung malambot na malambot ang karne kasi pag naghalo ang laman ng isda, dapat wala tayong nakakagat na matigas. Lalagay na natin ang mga gulay kasi malambot na nga ang karne. Carrots, patatas, papalambutin lang po natin ang mga gulay. Ilalagay ko na ang laman ng isda kasi malapit nang maluto at para lalong lumasa. Dadagdagan ko ng toyo kasi mukhang maputla pa. Lalagay na natin ng green peas. Maglalagay tayo ng 4 na kalamansi para mawala ang lansa. Pagkalagay ko ng kalamansi, nilagyan ko uli ng toyo kasi para magbalance ang halat at asim. Celery, bell pepper, malapit na po kasi siyang maluto kaya ilalagay na natin ang pasas or raisin. Okay na po yung palaman natin sa isda. Lalagay na po natin ng itlog. Then, turn off na natin ng apoy. Luto na po siya. Hahabol ko po pala ang 1 tablespoon ng cornstarch. Maglalagay na po tayo ng palaman sa isda. Dapat po siksik ang paglalagay natin ng palaman sa bangus para po hindi siya pasukan ng mantika pag pinrito natin.
Yan, okay na po siya at siksik na siksik ang paglalagay natin ng palaman. Ngayon po, piprituin na natin siya. Nilagyan ko po siya ng arena para hindi kumapit sa kawali. Yan, okay na po siya. Hindi ko po siya pinirito na may foil kasi po ang tendency nun kakapit po ang isda sa foil. Sana po may na-share na naman ako sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. Goodbye po and God bless you.